Hello. Ah, Gusto ko magpasalamat sa, sa pagkatapos ko na po mga project. Kasi, nagawa ko po siya ng, nagsimula ko sa walang alam, pero sa kay ni Lord, nagawa ko siya ng, walang aberya, walang nasaktan, walang ganyan. Bilang leader, pasalamat po sa binigay ni Lord sa akin na kaalaman na makapagpasa ng plano, ganyan, para makakuha ng bahay. Kaya sobrang salamat kasi dati nangangarap lang ako ng mayroon na kaming, meron na lagayan yung bigas namin na balde, huwag lang malaman, huwag lang mawala ng laman yun, okay na ako, sabi ko kay Lord. Pero yung bibigay niya sa akin is talagang sobra-sobra. Kaya sabi ko, salamat. At ngayon, mamaya nga po, maalis ako, punta ako naman yung panibago kong gagawin sa hala-hala. Kaya sobrang thank you kay Lord na palagi siya may palagi siya may tawag. Palagi siya may nakalaan para sa akin, sa aking pamilya. At sana tuloy-tuloy. At sa konting paraan, nakakatulong din ako sa ibang tao. At sana, Lord, sana tuloy-tuloy mo lang. At alam ko naman na hindi naman palaging ganito. Minsan may pagsubok. Hindi naman tayo perfect para hindi magkamali at hindi tayo magkaroon ng pagsubok. Kasama sa buhay natin yun. Hindi naman tayo bumuna kay Lord, puro easy lang ang buhay. Hindi naman ganun. Kailangan natin hindi naman sa mga ganyan. Sakit, minsan. Ako, nagkakasakit din ako, personal. Mga anak ko, kaya thank you ako. Ang mga anak ko, dati patpatin, gusto-gusin ngayon, yung mga tsura, mga malulusog. Okay? Lalo kasi yun, nalaman mo yung gumagawa sa pag bumiti yan, buo na yung ngipin niya, hindi na katulad ko na. Kaya yung blessing sa akin is talagang tuloy-tuloy lang, bigyan ni Lord. Kaya, thank you so much. Thank you, salamat sa iyo. Hindi ko ako pinagpapayan. Thank you po. Po sa pagkatulong. Okay, siguro next time, pag tayo ni Brother Ernest may itinagis. Ongoing na po yun, ongoing. Okay, anyone else, baka po may gusto pa sa inyo kung magbigay ng pasasalamat po sa Panginoon. Huwag po kayo mahiya. Kaya sabi nga ako ng Bible, a day that moves in the Lord. Salamat. Amen. Bago ako nagpatotoo, pinuno ko muna yung asawa. Connected kasi kami lang. Lagi mo ang aking patotoo sa inyo. Yung kayamanan ng Diyos. Yan. Gusto ko yung patotoo. Yung katulad ni Brother Ernest na pinapatotoo niya. Alam niyo po ba, habang sa Matthew verse 6:19, tama ba yun? Sa Matthew verse 6:19. Kasi gusto kong ipatotoo itong Matthew 6:19. Paano? Do not lay up for. Yeah. Ang root word dito, yourself. Hindi sa iyong sarili. Di ba? Huwag kang mag-ipon ng para sa iyong sarili. Yan. Sabi ko, Lord, tunay na yung ginagawa namin ng aming sister Athena, sabi ko, dadalawa lang kami. Gusto talaga namin kami lang. Siguro marami na kami namanatira. Ito totoo na. Pero, na si Sister Lina, pag meron siyang makapili talaga. Hindi pwede yung para sa amin lang. Kaya sabi niya, do not put yourself. Diba? At isa pa ito, lahat tayo, humihingi sa Diyos. Hindi lang naman ako na humihingi ng pinansyal. Kaya sabi ko talagang napakayaman ng Diyos. Kung lahat tayo, isipin ninyo, kung lahat tayo humihingi sa Diyos at sabi ng Diyos, bubuksan ko yung
Bubuksan ko yung hindi naman niya ibibigay eh. Kundi ang sinabi ng Diyos, bubuksan ko yung window, bintana ng langit. Sabi ko talagang napakayaman ng Diyos. Billion po yung tao na humihingi sa Diyos. Pero lahat sila na humihingi, ayon sa kanilang pananampalataya, ipinagkakaloob. Naisip ko po ba yun? Bilyon ang humihingi sa Diyos, araw-araw, minuto. Pero binibigyan, kala mo lang kasi ikaw lang yung humihingi. Kung minsan pag nananalangin ka, kala mo ikaw lang yung humihingi. Diba? Yung pinsan mo, yung mama mo, yung lola mo, yung kaibigan mo, lahat yan humihingi sa Diyos. Pero, ang Diyos, pinagkakaloob. Kaya sabi ko, Lord, talagang napakayaman. Wala akong masasabi. Kaya, yung pinagkaloob ng Diyos sa amin ni Sister Lina, sabi ko, Lord, ito yung pinagkakaloob mo. Alam ko na para din makatulog. The best talaga. Kaya minsan pag may nagsasabi sa akin, sabi yung salitang pautan, sabi ko, hindi po ako nagpapautan. Pero ang aming may tutulong sa'yo, ibigay. Kakalugin ako. Kaya, ito, yung Matthew 6:19, pinakamaganda kong word na pangawakan natin. Sabi niya, huwag kang nag-ipon ng para sa iyong sarili. Kasi baka pag yumaman ka sa iyong sarili, makalimutan mo ang Diyos. Diba? Mag-ipon ka para sa mga kapwa. Bilang ka. Bilang ko at tunay kayong yung pagpapala na nararanasan namin ni Sister Lina, patuloy mo kami dahil hindi po para sa amin talaga. Yan lang po yung aking nasa. Sa Diyos ang patuloy.